accomplishments at kanilang mga plano at programa ngayong bagong taon. Ating alamin kasama si Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisher Folk Coordination Unit Head ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir Briguera, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon, sir. Yes, Yusek, magandang tanghali. Magandang tanghali din, Miss Nina, at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Mabiyayang bagong taon. Yes. Sir, una po sa lahat, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga kababayan ang ilan sa mga accomplishments po at ipinagmamalaki ng BFAR mula nitong nakaraang taong 2023? Siguro kailangan nating ilagay muna sa konteksto, no? Ang programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nakasentro doon sa tinatawag natin na Fisheries Life Development Project, at yun ay nahati sa capture fisheries, sa aquaculture, pati sa post-harvest. Sa capture fisheries, malugod nating ibinabalita na nakatuon ang pamahalaan at nagawa nating mapagtagumpayan yung pagkakaroon ng mas modernong kagamitan ng ating mga mangingisda. Last year, nakapaggawa tayo ng 22 units na 62-footer fishing boats. Mas malaki po ito, mas modernized po ito, at gagamitin ito ng mga municipal fisher folk. Ang isang unit po nito ay pwedeng sumakay ang 30 na fisher folk, ng mga municipal fisher folk. So ang layunin po natin, mas mabigyan natin ng kakayahan ang ating mga maliliit na mangingisda na makapalaot sa mas malayo at mas makahuli ng mas maraming isda. At sa aspeto naman ng aquaculture, no, napakahalaga ng aquaculture dahil dito tayo nakasentro para masiguro natin na mayroon tayong food security. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po, katuwang ang ating mga kabalikat sa pangisdaan, nakapag-produce po tayo ng 293 million fingerlings last year. Ibig sabihin lamang po nito, mas tumaas ang ating sufficiency level pagdating sa pagkakaroon ng sapat na similya para sa ating mga fish farmers. Napakahalaga po na merong available na fingerlings ang ating mga fish farmers para tuloy-tuloy po ang fisheries production natin. At maliban po dyan, na ipatayo na po natin at 22 fully operational na po ang ating mga community-based hatcheries. Ano naman po ang kahalaga nito mga community-based hatcheries po na ito? Mas nailalapit po natin sa ating mga fish farmers itong mga facilities na ito upang magkaroon sila ng sapat na access para po sa mga similya ng isda. Nang sa gayon, magkakaroon sila ng bigger opportunity po para mas lumago pa ang kanilang fisheries production. And mabalita ko lang, Yusek, Miss Nina, no? Full swing na po ang pagpapatupad natin. Nagawa na po natin ilunsad last year ang tinatawag nating special project na Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo po ang nag-aproba nito. Ito po ay nagkakahalaga ng 11 billion pesos na proyekto, no po? At ito po ay ipapatupad natin ngayong taon. Ang magiging direction po nito ay ang pagkakaroon ng diversification ng livelihood sa ating mga mangingisda. Magpapatayo po tayo ng mga infrastructures katulad ng mga cold storage facilities and of course yung mga climate resilient technologies. So pakikinabangan po ito ng mahigit sa 1 milyon na mga mangingisda sa 24 provinces at 11 regions. So, ganito po yung mga nagawa nating tagumpay sa nakarang taon, at ito po rin ang nagbibigay sa atin ng direksyon upang tahakin ang bagong kabanata sa sektor ng pangisdaan ngayong 2024. Alright. Sir, ilan ho ba ang mangingisda natin sa buong Pilipinas? Sa ngayon po, mahigit na sa 2 million registered fisher folk na po meron tayo sa Pilipinas. Lahat po ito ay rehistrado at sila po ay may access sa lahat ng programa at proyekto ng pamahalaan. And on average, magkano po ang kinikita ng isang mangingisda? On an average, kung ang municipal fisher folk po siguro, kumikita sila ng mga between 10 to 15,000 a month. A month, okay. Okay, so, well, pwede na rin. It can help, but are you going to push this further para mas kumita pa po sila? Dahil mahirap kasi yung pagiging mangingisda po. Parang araw-araw pumapalaot ka, parang buwis buhay po minsan. Lalo na at ang ating weather ay pabago-bago.
Yes. Actually, yung average na yun, minsan may challenge talaga dyan. Minsan bumababa pa doon. Dahil nga, yun, ang pangingisda ay may, ano yan eh, subject to seasons. Minsan, Yes, yes. maano yung dagat, ang dagat natin, pabago-bago ang sitwasyon. No? Pero ang direksyon ng pamahalaan ay mapataas talaga natin ang kita ng ating mga mangingisda. Yun nga, mas bibigyan natin sila ng mas mga modernong kagamitan para po kahit na sa malayo ay makakapangisda sila, no? At hindi tayo nag-aagam-agam sa kanilang kaligtasan dahil mas matibay ang mga bangkang gagamitin nila, mas malalaki ito. So ito yung direction natin. And aside from that, gusto nating palawakin yung sa aquaculture. Dahil ito ang makapagbibigay na mas malaking kita sa ating mga mangisda kumpara doon sa capture na may mga iba tayong karagatan na kailangan pagpapahingahin muna natin. Kasi nagkakaroon talaga ng mga senyales ng overfishing. So ang alternatibo natin ay mas palakisin natin ang aquaculture. Kaya nga, isa sa mga proyektong isinusulong din natin, yung paglalagay ng mga similya sa mga unutilized marine fish cages. At dito po nakasentro ang BFAR. In fact, nasa 258 units po no, ang naipamahagi natin last year for fish cage for livelihood. So dahil itinutuon natin sa aquaculture, yung pagpapataas ng kita ng ating mga mangingisda. Ano-ano po yung mga klase ng isda? Yung mga nandyan sa mga aquaculture? Well, primarily bangus. Yan po ang mga laman ng ating mga fish cages. Meron din po tayong tilapia at may mga high-value species po tayo katulad ng lapu-lapu at mga pampano. Yung export industry rin natin, kumusta po? Dahil, di ba, isa tayo sa mga biggest exporters, tama po ba, ng tuna? At ano pa po yung mga ibang klase ng isda ang ine-export natin? Isa po sa nagdadala talaga ng dollar earnings for the Philippines ay yung fisheries industry. No? Unang-una po dyan, yung tuna industry. Meron din po tayong inilalabas na mga shrimp. Malakas din po tayo dyan. At iba pa pong mga high-value species po. Yes. Okay. Sir Nazario, para po sa kaalaman nating mga kababayan, ano po ba yung mga naging hakbang ng BFAR nitong nakaraang taon para po tugunan yung pangangailangan nating mga small-scale fishers naman po, no? Nabanggit nyo kanila may 200 pa lang naka-register, 2 million 2 na million. naka-register sa ating database, ano? Para sa mga small-scale fisher folks po natin, ano po ba yung mga nagawa natin para tulungan po sila? Well, unang-una din po dyan yung yung fuel subsidy, no? 489 million ang nagamit na pondo ng pamahalaan para po doon sa sa mga maliliit na mangingisda na ma-augment natin yung pangailangan nila sa fuel, ma-address natin yung pangailangan natin sa fuel. At sa pagtatala natin nasa 71,598 na mga mangingisda ang nakinabang po ng ating fuel subsidy program. At tuloy-tuloy po ito. Ito po yung nakaprograma din for this year. Patuloy po natin gagawin yung ating fuel subsidy program para sa mga small-scale fisher folk. Ayun pong pag-encourage natin sa mga katulad ko no, na bumili diretso sa mga mangingisda. I mean, mahirap yan pag nasa Metro Manila ka, pero kung sa mga may malalapit naman po like let's say dyan sa Navotas, Cavite areas na yung galing mismo sa mangingisda, mas malaki kasi yung kita nila Yes, actually yun din po ang programa ng BFAR na magkaroon tayo ng sapat na post-harvest facilities para sa ating mga mangingisda para mas napapahaba nila yung shelf life ng kanilang mga huli at nadadala nila ito sa merkado sa tama at mataas na presyo. So ang sekreto is magkaroon sila ng kakayahan sa post-harvest. Kaya nga tamang-tama itong isang proyekto na isinulong ni Pangulong Marcos, yung Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project, dahil ito'y magdadala ng mga infrastructure sa mga coastal communities. Magkakaroon tayo ng mga ice cold storage, so ice making facilities, yung mga small scale ice making machines, para nagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga mangingisda na mapreserba nila ang kanilang huli at mabili ito sa tamang halaga. Magandang point yun, partner, ano? Kasi madalas na naririnig natin na sa media yung mga assistance lang sa mga magsasaka, Yes. no? Hindi kasing focus sa mga mangingisda naman, ano? Meron palang ganito mga programa ang ating BFAR naman, Yes. ano? So, that's good to Considering know. tayo po ay ang daming isla, libo-libong isla sa Pilipinas, at talagang malaki
malaki dapat ang naiaambag ng ating mga mangingisda at mabigyan rin sila ng tamang compensation dahil deserve rin naman po nila ang mga ito. Ngayon, meron rin tayong malaking problema para sa ating mga mangingisda naman po, dyan sa West Philippine Sea. Gaano ho ba kadami yung mga mangingisda natin dyan sa West Philippine Affected. Sea or yung affected at marami ba talaga tayong nahuhuli dyan? At kumusta naman po yung inilunsad na livelihood program o LAYAG West Philippine Sea nitong nakaraang taon? Doon sa tanong na ilan ba yung mga mangisda natin dyan, kapag pinag-usapan po kasi natin ang West Philippine Sea, ito'y tumutukoy doon sa mga lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea. At sa talaan natin, nasa more than 385,000 ang mga mangisda natin dyan. Ngayon nabanggit mo, Miss Nina, yung tungkol sa LAYAG, WPS. So ang ibig sabihin po ng LAYAG ay livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea. Programa po ito ng pamahalaan na inilunsad natin last year. Nagkaroon po tayo ng soft launching nito last June 12, na kung saan naglayag po tayo mismo. Ako mismo nakapunta po ako sa Pag-asa Island. Inilunsad po natin ang proyektong ito sa layunin na mas mapalawak natin ang livelihood opportunities at productivity ng mga mangisda sa West Philippine Sea. Nagkaroon po ito ng initial na 80 million pesos na pondo at this year madadagdagan po ito. In fact, magkakaroon tayo ng additional floating assets for the West Philippine Sea. And kung hindi ako nagkakamali, may schedule tayo na maglayag din dyan sa may Scarborough Show, malapit dyan, para po magkaroon ng onboard livelihood training sa ating mga mangisda na nangingisda po dyan sa West Philippine Sea. So ganito po ang tinatahak na direksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil ang mandato po natin pagdating sa West Philippine Sea ay masiguro na nabibigyan ng tamang suporta ang ating mga mangisda dahil ito po ang direktiba ng ating Pangulo at direktiba ng ating kalihim na hindi mapabayaan ang ating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea, maramdaman nila ang presensya ng pamahalaan at magkaroon sila ng sapat na access sa mga programa ng pamahalaan sa pangisdahan. Speaking of, sir, speaking of West Philippine Sea, kamusta naman po ang inyong collaboration with the Philippine Coast Guard? Alam namin very sensitive yung implementation natin ng mga programa dyan sa West Philippine Sea. No? So alam natin katuwang po nyo ang Philippine Coast Guard sa pag-aabot po ng tulong sa mga mangingisda po doon at ano po ang maagabangan pa ng ating mga kababayan this year sa inyong mga programa po dito sa West Philippine Sea ng mga Yes, sir. kababayan natin? Ang lahat po ng hakba ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating po sa West Philippine Sea, ito po ay nakaangklas sa direksyon ng National Task Force on the West Philippine Sea na kung saan po ang Philippines Coast Guard ay miyembro din po. So ano man pong ginagawa naming programa, ito po ay pakipagbalikitan sa National Task Force on the West Philippine Sea at nabanggit po ninyo ano pa yung mga gagawin natin. Yes, ang BFAR po, sabi ko nga kanina, nakatuon po dun sa livelihood aspect. No? Doon po kami sumisentro sa paggawa ng mga programa para po sa West Philippine Sea. Masiguro natin na mayroong livelihood opportunities, may tamang suporta ang ating mga mangisda dyan dahil alam naman po natin, kinikilala natin sa ngayon na mayroon tayong hamon na hinaharap sa West Philippine Sea. Pero hindi naman ibig sabihin ito dahil may hamon tayong hinaharap ay titigil na tayo sa pagpapatupad ng ating mga programa. Dapat mas umigting ang ating giting sa pagsulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng access sa hanap buhay ng ating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea. Alright, salamat Sir Nazario. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Katulad po ng mga bagay na napagtagumpayan natin sa sektor ng pangisdaan nitong nagdaang taon, ngayon pong 2024, umasa po ang ating mga mangisda at ang buong sektor ng pangisdaan, ang BFAR po ay patuloy na magsusumika, patuloy po kayo magpupunyagi upang maibigay po natin ang tamang serbisyo sa lahat ng mga mangingisdang Pilipino, siyempre po sa patnubay ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa ating bagong kalihim po ng Department of Agriculture, sa Secretary Francis Laurel. So kami po ay nagbibigay sa inyo ng pagsisiguro na kami po ay kaagapay ninyo, kabalikat po ninyo sa pagsulong ng kasaganaan sa industriya ng pangisdaan. Right, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Nazario Briguera, ang tagapagsalita at Information and Fisherfolk Coordination Head ng BFAR.